So, let me find po muna na. Yan. Ito po ano. So, let me erase po muna. Ito din kasi ginamit ko kanina ng umaga. Yan po ano. So, wait lang po. So, now we will discuss the biodiversity po natin. So, biodiversity in its broadest context, ano, it refers to the, what do you call this? It refers to the vast variety of ano, living organisms and the ecological systems po, and the processes as well that support life on the earth po natin. So, baka masyado na kayo malito. Sir, but ang dami pong puro variety of living organism natin, ano? So, so paano po ba siya nagkakaiba? So, when we talk about the ecosystem po natin, ano? So, ecosystem pertains to the places and the processes involved. No, whereas naman po yung biodiversity natin, it uh, it entails all the variety of living organism na nandun po sa ating ecosystem. Ano, clear po tayo doon. Kasi baka sabihin nyo, paulit-ulit, paikot-ikot na tayo. No? So, yun po yung difference nung dalawa. So, so biodiversity po natin, ano, so, it includes all the living things. Ano, paulit-ulit tayo, living things. Ano ba yung mga living things na yun? So, ito po yung plants, yung pong animals natin, yung pong mga microbes natin, ano, as well as yung pong places or yung habitat po ng mga organisms na yun, just like the forest, the oceans, po, and the desert po. Entails din po, bukod po din sa living organism, and then yung pong habitat nila, yung pong processes, ano, processes na nakikip them to survive or to keep up. No, ano ba yung mga yun? So, example po, yung pollination, yung pong water cycle natin, and then, and also the food chains natin. Ano, yung food chains, yung pong energy pyramid na discuss po kahapon. So, sabi po dito, ano, so approximately the for estimate na 10 to 80 million distinct species po yung um, na-identify na ano. So, ibig sabihin, much more pa po yung hindi pa na-identify or undiscovered pa. No. So, in line with our biodiversity, we have three types. Ano? So, we have the genetic biodiversity, we have the species diversity, and the ecosystem diversity. So, let's discuss that one by one po. Ano? For the genetic diversity po, no? So, it refers to the complete range of genes found in every individual organism. No, just like the plants, animal, fungi, and microorganisms. So, ano po ba yun, sir? So, ibig sabihin po, yung po genetic diversity, ano, from the word itself, ano, so, it is a diversity of genes. Ibig sabihin po, meron tayong variety of genes within a species. Ano, yung pong species na yun, so, it survived changes like diseases or the climate shifts po natin. Ano ba yung example po ng ating genetic diversity? Ano? So, sa ating pong rice fields, ano, sa rice fields po natin, merong mga iba't iba or some plants, no? Sa rice, ano, may mga plants, ano, some plants, might grow faster. Meron namang, ano pa ba? Pest resistant,
tagtuyot, or survive drought. Ano ba? Survive drought. Ayun. So, ibig sabihin po, sa rice field, meron tayong iba't ibang uri ng rice plant. Ano, yung pong rice field na yun might survive or might grow faster, survive drought, or um, siya ay pest resistant. Bakit po? Ano? Because they have different genes. Ibig sabihin po, through that different genes po, they have a different characteristic or traits po. No? So, ano po ba? Bukod dito, ang mga example po ng genetic diversity natin. So, yung po pinaka-common example, or familiar tayo, yung po mga breeds ng dog. Ano? So, meron tayong iba't ibang breeds ng dog. We have Labrador, you have Husky, you have Chihuahua. Ano? So, lahat ng yun, they are different in size, ano? They are different in color, as well as the behavior. Ibig sabihin po, sila po ay iba't iba na sizes, colors, and behavior kasi po, gawa po yun ng kanilang genetic diversity or diverse po yung genetics ng bawat breed na yun. Yun po yung sinasabi natin genetic diversity. No? Gets po yan, engineers? Mga nakapikit na eh. Take na po ulit. Ano, mga sinasabi. Malay nyo, nasa quiz number 2 nyo yun. Gets pa po? Nandiyan pa po? Wala na yata sila. Nandiyan pa engineers? Dito pa po. Wala na. Hello po? Hello po? Oh, di ka. Kasi, sumagot kayo, ano? Ngayon kayo magsalita, ano? Mga mamaya, tinutulugan nyo ako eh. Sige, kayo din ang bahala sa exam. Ano po? So, next mo natin, we have the species diversity naman natin. So, ano po yung species diversity natin? So, meron tayong variety of species in that species. Let's take Tubataha. Familiar po ba tayo sa Tubataha Reef? Yes po. Tama po ba? Tayo. So, Tubataha Reef is a coral reef po natin. Ano? Yes po. So, yung pong coral bakit niyo ako kinik sa meeting? Ano? Bigla akong nawala, Ako ang nag-ano nito meeting, ako nakikiki. Wait lang. Si John Dave po. Yan. Ako yung si Abrea. Hindi po. So, let me continue po. Ano? So, sa species diversity po natin, meron po tayong let's take coral reef as an example po natin. Di ba sa coral reef po natin, So, meron po tayong iba't ibang species we have diverse species na nananirahan po sa coral reef na yon. So, ano po ba yung example, So, yun nga po, let me reiterate, we have the clownfish, we have the sea turtles, Sir, we wala have the po yata kayong starfish. pets. Okay. Sir, excuse po. Hello. Hindi po kayo ata nakashare. Hello po.
Hello? Hello? Hello po, Hello sir. po. Ayun. Pakinig po, pakinig. Pakinig na po. Ano nangyayari? Ano? Makinig po ba? Na ano? Kinig Tapos po. niya kung tapos akong i-kick, hindi ko matuloy mapagana yung earphones ko. Wait lang. So, share po ulit natin. Ano? Mhm. So, kita na po ulit ang screen engineers. Yes po. Ayan po, ano? So, continue na po ulit natin. Hindi ba labo yan? Ano? No. So, we have the coral reef nga pa, ano? Again po, so ano bang nakatira sa coral reef? So, we have different species. Ano? We have the clownfish, the starfish, the sea turtles, no, and the corals po natin. So, since siya po ay tinatawag nating species diversity, ibig sabihin po, yung pong area na yon, ano, it contains variety of species po. No, so, example po natin, yung pong rainforest. No, yung pong rainforest, ano, ang mga living organisms po na nakatira po doon. So, it might include birds po natin, monkeys, insects, as well as the plants po. No, it's been po, different species are living together in terms with the species diversity po natin. Ano po? So we have the ecosystem diversity naman po. So ano naman po yun, sir? Sa ecosystem diversity po, ano, it refers to the variety of the ecosystem or habitats on Earth. Ibig sabihin, iba't ibang klase po ng ecosystem. Ano po ba yung example po nun? Ano? So sa Pilipinas po, ano, we are aware na we have many beaches, mountains, no, mangroves, and the rice paddies po natin. No. So lahat ng ito po, ano, they are all different ecosystem. Ano? So ibig sabihin po, ibang living organism po ang naninirahan dito, as well as sa dito and dito. Ano po? Lahat po sila ay iba-ibang ecosystems. Ano po? So, ah, clear po tayo doon? Yes po. Okay po. Okay. Wala na uli. So po. Yeah. Natugon po ng kahit kaunti. No. Now, let's continue po. No, we have the importance of our biodiversity. Let me erase po ulit. Based po dito, no. Ano ba yung importance daw po natin biodiversity? Ba't ako na-disconnect uli? Okay na po uli. Yes po, sir.
Hindi na natapos ang pag-share na area. Ano? So, we will continue po. Ano? So, ano ba yung importance daw po ng biodiversity natin? So, it supports po the ecosystem, ating pong agriculture, ating pong medicine, and even the emotional connection po natin sa nature. Ano? So, yun po yung mga aspect na kung bakit po mahalaga yung biodiversity natin. So, now let's discuss the key benefits. Ano po? Key benefits of the biodiversity. And then let's have some examples po so that you can familiarize with it. No. So first we have the water management resource. No. We have the water resource management under the ecosystem services po natin. Ano? So ano po ba yung sinasabi dito? Ano? So biodiversity ecosystems, ano, help manage the water in what ways po? First, no, controls the flood. Controls flood and droughts po natin. Wait lang, masyado magulo. And droughts. No, as well as po, so keeping, ano, keeping the rivers and lakes clean. No, so paano po siya, ano, paano ba siya nangyayaring, ano, control niya po yung flood. No, for example po, ano, yung pong forest, ano, we have forest po natin, ano. Those forests are combination or integration or culmination of ano siya, group of trees. Kaya po siya tinawag na forest, ano. So, paano siya nagiging water resource management? Nagiging water resource management po siya kasi kapag nagkaroon po ng sudden heavy rain, ano, na paano ba makakatulong yung pong ating forest. So, i-absorb po ng forest o yung specifically ng roots po ng mga trees, yung pong ah, severe rainwater and then slowly po i-release na ito sa environment. Ano, in that way po, nagpi-prevent siya ng flash floods. Kaya nga po kapag nagkakaroon ng deforestation, ano, so nagkaroon ng cutting down of trees, ano, dun sa mga bulubunduking part. So, ibig sabihin po, kapag nagkaroon ng biglaang pag-ulan, ano, there is a sudden rainfall, ano, heavy rainfall, bigla pong binabaha yung lugar na nawalan po ng mga puno. Kasi nga po, walang nagpe-prevent nung pong flood. Kasi po, tinanggal po yung puno. Ano po? So, that is an example po of water resource management natin. So, next po, we have the soil formation and conservation po natin. Ano? So, so for the soil formation and the conservation po natin, no. So living organisms help build and protect po our soil. So ano ba yung mga nakaka-protect po ng ating soil? So ayun po ang ating mga earthworms, ano? So earthworms mix soil and improve its structure. No, kung mapapansin niyo po, di ba, may mga lupa na may mga parang earthworms or mga bulate, no? So yun po. So it is a way po of improving the structure of the soil po natin. Kasi po, yung po mga earthworms na nagpo-produce po sila ng mga waste. Waste na nagiging way po para ma-fertilize yung pong ating soil naturally. Ano po? So example po natin with regards to the soil formation and conservation po natin, we have the rice paddies. Ay po mga taniman natin. Ano? Wait lang. Rice paddies. No. So, yung po ating mga rice paddies, so specifically po, siya ay, di ka, malimit po siya ay moistured or basa-basa. Yung po mga rice paddies para po makip yung pong moisture para po dun sa mga rice crops natin or rice plants. No, in that way po, ano, yung pong soil formation, saka yung conservation, ano, nakakatulong po siya, since palagi po moistured yung ating lupa, ano, nakakatulong siya para yung pong crops na nandun, or yung nakatanim po doon, ay mabilis or magandang tutubo. No, na hindi na kailangan natin ng chemicals just like the fertilizer and the pesticides po. Okay po.
So next po natin, the nutrient cycling po natin. Ano? So just like what I've discussed nga po, yesterday, yung po nutrient cycling natin, paano po ba siya ah, nakakatulong sa environment? Since it is a closed loop, closed loop cycle, so nagkakaroon po ng cycle yung mga macronutrients na kailangan natin na galing po mismo sa environment, then ikot lang po siya within the atmosphere para po ah, matugunan yung mga kailangan po na nutrients ng plants and the animals po natin. Next po natin, let's have the um, pollution breakdown and the absorption po natin. So, ano bang nangyari dun sa paano ba nakakatulong yung biodiversity natin dun sa pollution breakdown? Ano, in ways na makakalinis po siya, no? So nature helps para po ma-clean up yung pollution, no? So example po, ano daw po example ng pollution breakdown and absorption? So for example, we have wetlands. No. So ano bang purpose ng wetlands? Yung pong wetlands natin, so kunyari, meron tayong ginawang wetland, no, na malapit po sa factory, specifically, kunyari siya ay manufacturing um, plant, so ibig sabihin, if siya ay manufacturing plant, hindi malayo na siya ay nagre-release, yung kanyang wastewater ng heavy metals. Ibig sabihin po, kapag siya ay nag-release ng wastewater na may heavy metals and then basta nila po discharge sa any body of water, so it might poison or it might distort yung pong mga species na naninirahan po doon. So paano po ang magiging purpose po ni wetlands natin? Kapag po may malapit na wetland, doon po sa ating factory specifically, and then nag-release po siya ng wastewater na may heavy water, through that wetland po, magsaserve po yun as filter. Ibig sabihin po, kapag po yung wastewater natin ay dumaan po dun sa wetland na yun, ibig sabihin kapag siya po ay nag-pass through, ibig sabihin lumangpas na po siya. So, most probably, yung pong heavy metals na contain po ng wastewater natin ay mapifilter at mawawala na. Mauumit na po siya. Then, it is safe to say na pwede na po natin siyang i-discharge dun po sa ating soil or dun po sa malapit na body of water natin. So yun po yung nagiging way po ng nature para matulungan po yung pag-clean up natin ng pollution. Next po, we have the climate regulation. For the climate regulation po natin, so vegetation helps stabilize the climate patterns at both local and global scales po natin. So, nakakatulong po yung plants natin, plants and ecosystem help, para po makatulong na makontrol po yung climate. In what way po kaya? So, yung pong forest po natin, yung pong forest natin, nagre-release po yan ng water vapor. Yung pong water vapor na yun, which affects the rainfall po natin. Kasi nga po, paano siya nangyayari bang may water vapor po? Yung po mga trees natin nag-absorb po diga ng CO2. Yung po mga CO2 na yun, nagre-reduce po yun ng global warming. If familiar po kayo sa ating Amazon, we have the Amazon forest. If I'm not mistaken, pinakamalaki siyang rainforest globally. So for the Amazon forest, it helps regulate the rainfall across the South Africa po natin. South America rather. And mag-store po yun ng massive amounts of carbon. In that way po, nare-regulate po yung climate natin. Ibig sabihin po, hindi masyadong natatrap po yung mga greenhouse gases na tinatawag po. In that way po, nare-regulate po yung climate or natutulungan po niya para ma-lessen po yung ating climate change. Next po, you have the resilience to unpredictable events po natin. So, ibig sabihin po, yung pong healthy ecosystem recover faster from disasters. Kaya po siya tinawag na resilient. Resilience? So, resilient po, ibig sabihin, for example, we have typhoon.
Wait lang, let me, for example po, we have typhoon. Ano? After a typhoon, no, diverse mangrove forest po can regrow quickly, no, and continue protecting the coastline. Ano po, since it is a natural resource, ano, and it is renewable resource, so kahit po after ng magbagyuhan, ano, and matanggal po yung mga mangrove forest natin, nandun at nandun po yun. Ano, tutubo at tutubo po uli yun. Since it is renewable source, ibig sabihin po, through the unpredictable event or the unexpected occurrence po natin, they remain resilient. Na po. So, now, move. We have the biological sources natin or resources in terms with the importance po ng ating biodiversity. So first po, ano? So, paano ba siya nagsusupport sa human needs? So, ang pinaka first and foremost po niyang biological resource is yung ating food supply. No. So, masasabi natin na plants, ano, plants are the base of the most food chains. Ibig sabihin nga po, if familiar kayo, once na-absorb po ni primary producer yung sunlight, magre-reproduce na po siya or magpo-provide na po siya ng food for the consumers natin. Ano? So, yung pong primary producer, so, ay nagpo-provide po siya ng food for the primary consumer or the herbivores. And then which in turn feed the carnivores po natin or the secondary and tertiary consumer po natin. And also, tayo pong humans, ano, we rely on the all levels, on the energy pyramid, on the plants as well, on the consumer or the animals po. No, example po nung mga food supply, ano ba? Meron tayong rice, meron tayong vegetables, no, which are considered the staple foods po natin. Ano po? So next po, we have the medicinal value. Ano, medicinal value. So plants and animals have long been sources of therapeutic compounds. Ibig sabihin po, ano, many medicines kasi comes from the nature po natin. Ano, ang tinatawag natin mga traditional medicines. Ano, yung mga herbs, no, kapag po naman sa mga matatanda, yung mga herbs ginagamit po siya as traditional healing. Ano, meron naman po tayong tinatawag na modern medicine. Ibig sabihin po, siya typically galing pa rin naman po siya sa environment. Kasi po, specifically, yung mga capsules natin or yung mga ah, food supplement. Ano, some kasi ang ginagawa, siya yung mga herbs na pinatuyo, and then after patuyuan, it will be powderized. After powderized, ilalagay po siya sa capsule. Ano, so in that way, ano, yung po, nagkakaroon tayo ng modern medicine. And then, meron pa rin pong much more na way po or process ng gawa ng medicine natin. Yung mga as in high-tech na. No. But it is it boils down again for the medicinal value, ano, for the biological resources that provides through our ecosystem. Ano po? So, next po, we have the wood products po natin. Ano, yung pong wood products, so specifically po, ano, those woods provides, ano, or galing po siya sa trees natin. No, yung pong trees, nagpo-provide po siya ng wood products just like the fuel, ano, the furnitures natin, the buildings, as well as yung pong ating paper na tinatawag. Ano po? So next po, we have the ornamental and the horticultural use po. So many plant species are cultivated for decorative and landscaping purposes po natin. So ibig sabihin po, ano, so hindi lang po siya for medicinal use, hindi lang po siya for the staple food, ano, it can be used as well as for the ornamental and the horticultural use. Ibig sabihin po, so plants can beautify our homes, our parks, our cities, ano, as well as they are used for landscaping and the decoration po. Now, if you're familiar, paano ba yung pinaka-common na um, ornaments or bulaklak sa Pilipinas? We have the bougainvillea. Ano, we have the orchids. Ano po? So, meron po silang, I mean,
yung po mga flowers na yun ay madali po survive sa ating tropical weather. Ano po? So aside from that po, we have the genetic reservoir and the breeding stock po natin. Ano? So paano po siya nangyayari? Ano? So wild species carry useful genes po, and those genes help to improves the crops and the livestock po natin. For example po ng genetic reservoir natin. Ano? If you're familiar po, ano? So ito mga native chickens natin. Ano, kapag po kinumpare mo yung native chickens natin dun sa commercially breed, ano, ibig sabihin, mas resilient sa or mas dependent, mas kaya nilang mabuhay independently kasi sanay sila sa nature. Unlike po dun sa commercially breed na talagang nakakulong lang and then umaasa lang sila dun sa um, pag-aalaga sa kanila. Yung mga 45 days na chicken, yun po yung commercially bred chicken. No, ibig sabihin po, yun po yung breeding stock. And the genetic reservoir naman natin. So, for the potential for future innovations, so ibig sabihin po, so undiscovered or wild species hold immense potential for the breakthroughs in the agriculture, industrial applications, and the medical research po natin. So we have the social benefits po aside from the uh, high ecosystem services and the biological resources, we have the social benefits. So upon the importance of our biodiversity po, so it can be used for research, education, and the environmental monitoring natin. So, so natural ecosystems serve as a dynamic real-world laboratories for studying ecological processes and the evolutionary patterns. No, they are offer valuable opportunities for scientific research, academic learning, and the environmental observation po natin. Aside from that, we have the recreational value. So, biodiverse environments such as the forest, wildlife habitats, mountains, parks, coastal zones, and beaches enhance the scenic beauty of our surroundings and provide spaces for leisure and outdoor activities. Ano po? Sinabi siyang recreational kasi po, and it can provide spaces for the leisure. No, that's why it's called recreational value. Nag-serve as the recreation din po. Parang pag-unwind, ano? So, ano ba yung mga recreational na pwede natin gawin? We can do sports, through the environment, We can do, ano ba, about the sports? We can do picnic, um, we can also just listen to the sound of nature. Ano po? So we have the cultural and emotional significance. So the visual and the sensory richness of natural landscapes contribute to human emotional health, the spiritual connection, and the cultural identity, fostering a deeper appreciation for the environment natin. Ano? So yung mga sinasabing mag-unwind muna, ang gagawin lang ay magta-trekking, mag-uupo lang sa ah, seaside, those were part of the social benefits of our environment or our ecosystem. So it provides emotional significance. So that we can have the deeper connection or appreciation for the environment po natin. So if you have the importance, also it entails with the threats po ng ating biodiversity. So ano ba yun? So biodiversity po is put under pressure. Pressure from numerous activities made by humans and also the natural events po natin. So yung po mga threats na yun, so these threats reduce the variety of life on Earth. Also, it then weakens the ecosystem po natin. So first po, we have this unsustainable resource use po. So ibig sabihin po, siya ay overusage. Ano po? So using too many natural resources, like cutting forests nga po, or overfishing. So
basic activity. It damages our ecosystem. Ano po? Next po, we have the pollution. So toxic chemicals can harm plants, animals, as well as the water system po natin. So for example po, if maglalagay tayo ng mga pesticides sa ating mga crops, and then particularly kapag po na-ingest nung insects, specifically yung pong bees natin, yung pesticide na yun, at saka ng mga butterfly, so pwede po yung maging cause of death nila ng mga insects na yun. Kasi nga po yung pesticide, no, since they are insect, so nakikater din po siya ng pesticide. So kapag po na-ingest nila yun, mamamatay sila. No, because that is an example of the toxic, si ano yun? Si toxic chemical, ano po natin? Toxic chemical plants. And then we have the eutrophication. Ano ibig sabihin po? Ang eutrophication naman po, it is the overgrowth of algae. Ibig sabihin po, paano ba nangyayari po yung eutrophication kapag po kunyari, nag-breakdown na into small pieces, nagkaroon na ng yung pong bodies of water natin promotes rapid growth of certain species natin. Specifically po kasi, ang nagiging nagiging cause po ng eutrophication is the algae growth natin. No? Yung po mga algae growth na yun, kapag siya po ay totally nag-overgrow, o yung sabihin ay may body of water po tayo, and totally natakpan po niya yung top part. No, ibig sabihin, wala pong papasok doon na oxygen, wala pong papasok po doon na sunlight. Ibig sabihin po, yung pong mga marine life sa ilalim ng dagat or the body of water natin. So, it can cause them to death. Kasi po, yung pong sunlight na yan and then oxygen po yun po yung way po nila para mag-survive. And then kapag po nagkaroon tayo ng overgrowth or the eutrophication tinatawag, so delikado po sila. Ano po? So next po, we have the natural disaster. So events like the earthquakes, floods, droughts, wildfires, and disease outbreak can also contribute to biodiversity loss po natin. So ano ba yung mga natural disasters na yun? So, kamuli po, So, meron po tayong wildfire. Ibig sabihin po, siya ay considered as natural disaster kasi may unexpected occurrence po ng sunog sa ating mga gubat. Specifically po kasi, nangyayari yung wildfire if totally sobrang init na yung paligid. Sa mga forest natin, yung mga tuyong dahon, yung mga tuyong mga puno, doon particularly nagkukos or nagiging start po ng ating wildfire. No. So we have the agricultural monoculture. Ibig sabihin po, for the agricultural monoculture natin, ibig sabihin, so few types lang. So from the word itself, ibig sabihin, ang kinukultivate lang po nilang crops ay hindi siya pang-flourish ng variety of the crops. Ibig sabihin po, few types. So in that way po, so kapag nag-adhere tayo din sa agricultural monoculture po natin, so limited number lang po yung crops na kinukultivate natin. Kunyari po, ang pinapatubo lang or pinaparami lang po ng mga farmers ay yung pong ating rice. Rice or yung pong corns natin. Kasi nga po, yung pong mga peste or yung pong mga insects or pest ay madaling masira yung ibang crops. In that way po, nagkakaroon kasi siya ng ibig sabihin, nagkakaroon yung ecosystem, nagiging fragile. Ibig sabihin, mas nagkakaroon ng imbalance kapag po yung mga primary producer na nagsiserve as sana na food for the primary consumer natin, nagkakaroon ng imbalance. Next, we have the wildlife exploitation natin. Ano ba yung sabihin ng wildlife exploitation natin? So, we are conducting illegal practices in order for us to catch, ibig sabihin, catch animals.
No, we have the illegal hunting that can threaten the animal population po natin. Ano ba yung example po ng ating wildlife exploitation? So, if familiar po kayo, if familiar po kayo, yung pong elephants natin, pinapatay po. Bakit siya pinapatay? Kasi kukunin po nila yung part ng ah, rhino nila or yung parang tusk. Bakit po? For ivory. Yung mga parang mga sungay ng ating pong elephants, pinapatay po sila, especially sa ibang bansa kasi kukunin nila yung sungay na part. Because that is an ivory. Next po natin, yung po mga rhino natin. No, yung mga rhinoceros sa South Africa. Pinapatay din po sila kasi kinukuha din po yung kanilang sungay. Dun po sa pauna, sa head part naman po nila. Kapag po nangyari yun, so, maapektuhan din po yung ecosystem kasi nagkakaroon din po ng imbalance na tinatawag po. Ano po? So, next po. So, we had discussed about the importance, the threats. Now, let's discuss the restoration and the conservation strategies po for the biodiversity natin. So, first po, we have the assessment of the biodiversity inventory and prepare detailed mapping po natin. Ibig sabihin po, ano po ba nangyayari? We start to identify and record yung po mga species at saka species natin sa ecosystem in different areas. In that way po, nagkakaroon tayo ng mapping or nalalaman natin ilan po ba yung mga species na marami pa po yung bilang and ilan na po ba yung endangered na po. For example po, yung pong mga scientists natin, nag-create po sila ng maps na magpapakita yung po mga rare bird species or plants dito po sa sa lugar natin so that so that they can protect ma-applyan sila ng protection if sila endangered na po. Next po, we have the wildlife conservation strategies. Under the wildlife conservation strategies, we have two types, the XC2 and the NC2 po natin. For the XC2 po natin, so based from this po, so XC2 involves preserving wildlife outside their natural habitat po. So ano ba yung example po nating XC2? So we have zoos. We have ano ba meron sa zoos? Yung pong specifically, ang ginagawa po sa zoo, they care for the endangered animals like the Philippine eagle po natin. So if I remember it correctly, meron po tayong meron po tayo si Mali. Mali ba yun? Hindi, si Mali pala ay elephant, Nasa po yung eagle na inalagaan po nila, pinalaki po nila, and then once fully matured na, ibinalik na po sa nature. So, ganun po yung parang nagiging way po ng ating XC2. Para inaalagaan po muna yung mga endangered species, and then once fully na matured na, pwede na po silang ibalik sa natural habitat nila. Now, aside from the zoo, we have the botanical gardens po natin. So for the botanical gardens natin, ano bang nangyayari po doon? So just like the animals po, nag-grow po sila ng mga rare plants para po if kailangan, or if kailangan nila ng data or kailangan nila ng mga examples, andun pa rin po sila. Yun po yung pagiging purpose po nating botanical gardens po. Aside from those, example, we have the national parks po. So yung pong national park, so they offer zones. They offer safe zones particularly para po sa breeding as well as for the research po. So that is XC2. So next po, we have the dun sa XC2 meron po tayong challenge na kinakaharap po dun. So specifically po, yung pong kasing animal na pinalaki, raised in captivity.
So, ibig sabihin po, pwede po silang makaranas ng struggle to survive in the wild. Ano? Kasi po, since sila ay nasanay sa facility, pinalaki. So, yung po kasing nature na, or natural environment, which is wildlife, is much more cruel than the facility that they live in for years. Yun lang po yung challenge na kakarapin po sa NC2, sa XC2. Then for the NC2 natin, so ibig sabihin po, dito po sa NC2, it involves designating extensive natural habitats po natin. So ibig sabihin po, ibig sabihin po, pinoprotektahan po yung ating mga hayop, no, through their natural habitats. Ano ba yung pinaka-common example po nito? You have dito Bataha Reef. Ano po? Yung pong kanina, Yung pong Bataha Reef po natin. No, if I'm correct po, if I remember it correctly, the Bataha Reef is the center of marine biodiversity. So siya po yung center ng marine biodiversity. I don't know if it's in Asia or globally po, So, ibig sabihin po, doon sa Tabataha Reef na yun, so it is a marine protected area, so where fish and corals po thrive naturally. So, doon po sila talaga totally nagpa-flourish. So aside from those, meron pa tayong Mount Apo Natural Park. So, yung pong Mount Apo, kung tama po ako, is the highest mountain in the Philippines. No, so re-reserve, ginawa po siyang safe zone, so para po preserve yung pong forest and the wildlife din po na naninirahan po sa ating Mount Apo. That's why ginawa po siya under the national park. Kasi po, if it is a natural park, it is under the protected area. So safe zone po siya for the animals natin. Next po natin, we have a diversifying farming method. So, ano daw po yung diversifying farming methods? Ito po yung promoting. Promoting mixed cropping and polyculture helps reduce reliance on a limited number of plant species, enhancing ecological resilience. Yung pong diversified farming methods natin, no? So, pwede po yung farm ay nag-grow po or nagko-cultivate ng rice, ng corn, ng vegetable together kasi lahat po sila kasi done to cultivate just one crop. Katulad pa rin po kanina, sabihin po, polyculture po dapat so that na-sustain po yung life ng nakararami. Kasi hindi lang animals na nakadepende sa mga plants as well as tayong animal as well as tayong people po. So we have the seed and gene banks po natin. So ano naman po yun? So meron daw po tayong establishing seed banks preserve. So ibig sabihin, for example po, storing seeds rather, and genetic materials to protect the endangered plant varieties natin. Specifically po, so ang LB po, if you're familiar po kayo, so parang mas kilala po ang LB or the Las Baños, the UPLB, sa kanila pong forestry. Ibig sabihin po, sabi po kasi, meron daw seed bank ang Los Baños. Bakit po meron silang ganun? Kasi po, ang ginagawa po nila, kinikip po nila yung native rice variety para po sa future farming and research. Kasi, what if yung biglang ang gawin ay magkaroon ng innovations or magkaroon ng experiment regarding sa cultivation po nating rice para siya ay mas mabilis tumubo or mas mabilis mapalami so that mas maraming accommodate na Filipino. As well as para po sa ibang bansa. That's why po nagkakaroon ng seed bank for further researching, and for the future farming din po. So next po natin, we have the reviving natural habitats. If
particularly po, na palagi natin na papakinig, di nasisira, nagkakaroon ng disruption or deterioration of the natural habitats natin. So, in order to combat that, we have to revive the natural habitats and ecosystem through actions just like reforestation, no, the soil conservation natin, the fencing, ibig sabihin po, baka fencing na sport na, hindi po. Fencing to protect wildlife. Ibig sabihin po, nilalagay po yung wildlife into enclosure so that mas maprotektahan sila para mas maprotektahan sila dun sa mga maaaring makaubos ng kanilang species. Aside from that, we have the um, reintroducing lost species. Ibig sabihin po, yung mga endangered species once na-captivate na po siya and then fully naalagaan, ibabalik na po siya sa wildlife para po dun mamuhay ng tuloy-tuloy. Kasi yun po yung kanyang natural habitat. And then, we have the environmental education and awareness. Ano po? Ibig sabihin po, dapat as early as now or as early as um, primary students, I believe, teaching, kailangan turuan, na bawat tao ay protektahan or encourage yung community na magkaroon ng sustainable living. In what way? Dapat po kasi mayroong mga school programs or meron tayong mga barangay workshops para po ma-promote po yung tree planting natin and the waste reduction. Ano po? So yung waste reduction, mababasan man lang at some point or at somehow yung po mga na-generate nating mga basura. Ano po? So next po, we have the enforcing environmental laws. Ano po? Enforcing strict environmental laws. So we have the Wildlife Act. Ano po, meron tayong Wildlife Act sa Pilipinas. Ano po bang ginagawa nun? So it helps prevent the illegal trade of endangered species po natin. Ano po? So, dun po natatapos ang ating discussion. After po nun, magtatakal na tayo ng mga batas. By our next meeting. So, clear po tayo dun. Oh, heart daw. So, gusto niya na magbatas. Ano po? Yung batas ay though medyo siya ay lang siya, mga excerpt lang naman yung pag-aaralan natin. Pero siya ay kailangan yun, So, environmental rules and regulations natin. Mga RAs. Meron pa tayong further clarifications? Wala po. Walang tanong. May tanong po, may tanong. Wala po. Wala po, sir. Wala, So, dahil wala kayong tanong, ako may tanong. Ano po? So, let's have the recap regarding our discussion. So, wait lang. Saan ang akin? Nasa nating selector? Oh, 5. Nagtawag ako kahapon, Tama ba? Sa Opo. discussion? So, tuloy natin yung tawagan. So, si Kimberly ba yung sumagot? Si Mendoza? Sumagot po, hindi. Hindi. So, let's have Azucena. Hindi ko pakinig. Hina. Nandiyan pa po? Okay po, So, based on the discussion yesterday po at saka ngayon, so kindly differentiate the ecosystem from biodiversity. Yung ecosystem po, yun po yung places and processes involved. Then yung biodiversity naman po, yun yung variety of living organism within the ecosystem.
Yun. Parang binasa mo lang sa lecture notes, ah. Ano, so tama po Still yan, ano? So when naka-notes. we say, wow, sige, ano? So when we say nga po ecosystem, it tackles about the place and the processes, whereas yung po biodiversity natin, it discusses the variety of living organism in that ecosystem. Ano po, and then po dyan, we have the three types of the biodiversity. So kindly enumerate po yung types na yun. So let's have Limaano. Hello po. Bale, ito po yung genetic species at saka exon diversity. Ano po, ano? That's right. So we have the genetic, the species, and the ecosystem biodiversity. And by that po, ano, kindly give example of each type po. Let's have Abrea. So for genetic po ay example po ay halimbawa po ay rice varieties po or dog breeds. While sa species po, mga coral reefs po at algae. Sa ecosystem po ay mga rainforest po at mountains. Oh, mga nakikinig naman nga eh. Ano? So, next one natin, ano? So, meron tayong importance with regards sa ating biodiversity. We have the economic, tama ba? Economic importance or economic resource, the biological resources, and then we also have the social benefits. So, wait lang po. Tama ba yung sinabi ko? Social benefits? Ecosystem services pala po, ano? So, kindly give importance under the ecosystem services in your own words po, ano? So, let's have Villanueva. Lamig. Absent po si Villanueva? So, let's have Kagikla. Dito po si Kagikla. Absent din. Dito po, sir. Okay po. So, under po na ating ecosystem services, so kindly give one importance. Po sir, sa ecosystem service po yung water resource management. It keeps the lake and rivers clean and can control drought and flood. Eh, binasa lang sa lecture notes eh. Ano? So, ano kung example nga po na ating water resource management by the ecosystem natin? Yung po mga rainforest, ano? Or forest natin specifically. Again po, in what way po kaya nakakatulong yung rain kapag, yung pong forest natin kapag may sudden rain? Let's have Espinoza. Absent po. Dami naman sagot pero dami absent. Let's have Domingo. Absent din po. Andito po. Yes po. Ano po yung tanong? Ayan, mo, hindi mo alam ang tanong. Sabi ko nga po, ano, so under the ecosystem services, we have the water resource management. So, meron po tayong example na under po ng water resource management, yung pong forest natin. In what way po kaya nakakatulong yung forest kapag po nagkaroon ng sudden heavy rainfall? Yung forest po, kinocompose po siya ng mga trees and plants. And nagsisilbi po siyang parang buffer po dun po sa rain. Hindi po agad hindi po agad dumediretso sa lupa yung tubig. Kaya nakakontrol yung flooding. Yun po. Yun, tama po, no? So, by that po, napipigilan yung flash floods na tinatawag po. Kapag po, meron pang mga puno. Ano? Pag meron pang mga yung forest na titigil sa rainwater natin at hindi po dadiretso sa mga kabahayan. Ano po? Then, under po ng ating biological resources,
No, kindly give an importance and example po. Zurilia. Absent po, absent. Absent. So, next po si Ruiz. Same tanong po. Hmm. Absent po, absent. Okay. Absent na, wala na kayo lahat recitation. Sino? Okay, nandyan si Ruiz ay hindi naman nasagot. Oh, si Glezzy. Ano meron kay Glezzy? Bumunta ka ba ng CR? Sa akin? Saan nagpalipat? Palipat siya sa akin. Nag-iba lang. Dapat may clash siya ngayon. Wala, absent din po. Sige, si Glessy na lang. Yung nataas ng kamay. Sir, ano po? Food supply po. Ang example po lang yun ay mga rice, corn. Hmm. Ano po, yun po yung under ng biological resource. Ano? Yung po mga foods natin, serve as that. Yung po mga rice, corn, serve as our staple foods po. No? And then, after po nun, we have our social benefits regarding po sa ating biodiversity or the ecosystem natin. Ano? So, kindly give po or kindly define and then give an example po ulit. Si Ontang ko. Sir, ano po? Cultural and ano po? Ba? Ano nga po lang daw? Ano daw? Sir, ulit po ng tanong. Ayun na. Diga po, under the importance of biodiversity, so meron nga po tayong tatlo, so nabigay na po yung ecosystem services, yung ating biological resources, ang di pa po nabibigay or kindly define po yung social benefits and give an example. Ano po? Ang natural ecosystem serves as dynamic po. Real world laboratories po. O ano po? Sige na, pwede na yun. Parang minemema mo lang ang sagot mo eh. No. So, under po ng ating after po ng importance, you have the threats to biodiversity. So, kindly define one threat to biodiversity and give an example din po. Wait lang. Now, let's have Hoson, yung treasurer. Ano po, isa pong example ng threats ay yung natural disasters po katulad ng mga earthquakes, pagbaha po, drought, wildfire. Ang example po, kapag po bumabagyo, parang yung nangyari sa Cuba yun, yung naputol po lahat ng puno. Kumbaga, pinoprotekto nila yun, din nasira dahil po na Iyo. Kunwaring nakinig So, ano po? Tama po yung sinabi ni Hasan. So, next po. Okay lang po yung Zurilla, Engineer Zurilla. So, next po, we have mayroon po tayong threats. So, next naman po natin yung po restoration and the conservation strategies po. So, meron po tayong tinatawag na XC2 and then NC2. So, kindly differentiate po yung dalawang yan and give an example po regarding with the XC2 and NC2 conservation. Let's have Estremadura.
Absent po si Extremadura. Yes, andito po. Hmm. Sa accepting consultation po, huwag po dito yung napipreserve po yung wildlife outside po ng kanilang natural habitats. While sa in situ po, conservation, ito po yung inaalaw po sila na mag-thrive within their native ecosystems po. Ano? So, okay po. That is the XC2 and NC2 po natin. And then, that concludes our discussion for biodiversity po. So, you have any clarifications po? Wala na po. Sure po, wala na. So, if wala na, no. So, you will be answering the Chapter 3 assessment natin. So, yung po Chapter 3 assessment, just like the previous assessment po natin, yung Chapter 1 and 2 po natin. So, ano ba yung gagawin natin? So, you will just answer the question. Wala po minimum words, as long as presentable po yung ipapasa niyo sa akin. And then, ganun po ulit. Mag-a-assign po ako sa classroom na assignment. And then, you will upload your answer po sa ating Google Drive. And don't forget to turn in po. Clear po tayo doon. Opo. So hindi ko pa nakikita ang mga gawa nyo. Hindi ko pa na-check ang sa O5. So, if wala na po tayong any clarification, so kindly turn on po yung ating camera so that we can have our screenshot or the photo opportunity po natin. Natanong po, may nagpunta daw po ang patuloy. Liwanag. Ang nag-screenshot tayo yung treasurer uli, Tama ka? Oo, mabigay. Smile ko ulit. Kunwari nakinig ng mabuti. Hindi, bala kayo. Pero matataas naman ang score yun ng exam. At smile po. 1, 2, 3. Sakit ni Karingal. Okay na po. Okay na po. So kindly send po kay Abrea so that masasend po sa akin. That's all po for our meeting today. So thank you po. Thank you po. Thank you po, sir. Opo. Thank you po.